Hindi matigil ang flash ng mga kamera sa loob ng grand ballroom ng kagalang-galang na hotel. Sa harap ng entablado, nakatayo ang pinakabatang gobernador ng lalawigan na si Reggie. Suot ang kanyang mamahaling suit. Katabi niya ang kanyang magandang kasintahan na anak din ng isang senador. Ngumiti si Reggie sa media habang hawak ang kamay ng babae. Anunsyo ng kasal. Yun ang laman ng lahat ng balita sa telebisyon at social media ngayong gabi. Isang perpektong alyansa ng dalawang makapangyarihang pamilya. Ngunit sa likod ng mga ngiting yun, may malalim na buntong hiningang itinago si Reggie. Ilang kilometro ang layo mula sa hotel na yun. Sa loob ng isang maliit at simpleng apartment, nakatulala si Vibory sa screen ng kanyang telebisyon. Hawak niya ang isang baso ng tubig. Ngunit muntik niya na itong mabitiwan nang mag-zoom in ang kamera sa mukha ng gobernador. Siya yun, bulong ni Vibory habang dahan-dahang nanlalaki ang kanyang mga mata. Kinurap-kurap niya ang kanyang paningin. Umaasang namamalikmata lang siya. Pero hindi siya pwedeng magkamali. Ang matangos na ilong na yun, ang perpektong panga at ang boses na naririnig niya ngayon sa balita. Iyon ang parehong lalaki na kasama niya sa kama kagabi lamang. Ikakasal na pala ito. Binalikan ng utak ni Vibory ang mga nangyari kagabi lamang. Pagod na siya sa kanyang mga magulang. Lahat ng galaw niya kontrolado ng mga ito. Mula sa kurso sa kolehiyo, sa mga kaibigan, hanggang sa kung sino ang dapat niyang pakasalan sa hinaharap. Ang diktador niyang amang nagpapasya. Pakiramdam ni Vibory, isa siyang ibon sa loob ng gintong kulungan na unti-unti nang nauubusan ng hangin. Kaya kahapon, gumawa siya ng isang mabigat na desisyon. Tumakas siya, pero ang kalayaan ay hindi libre. Para tuluyang makalayo at makapagtago sa impluwensya ng kanyang pamilya, kailangan niya ng malaking pera para makapangibang bansa o makapagpalit ng identity. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang mamahaling bar kagabi. Naghahanap ng mapaglalabasan ng sama ng loob niya. Doon niya nakatabi si Reggie. Mukha itong problemado at uminom din ng marami. Sa gitna ng ingay ng musika at ng mga tao sa paligid nila, nagkausap sila. Walang pangalang binigay, walang background na kinuha. Purong atraksyon lang ang namagitan sa kanilang dalawa sa unang tingin pa lamang. Dahil sa desperasyon ni Vibory na magkaroon ng perang pangpanimula sa pangtakas, ay naglakas loob siyang mag-alok sa estranghero. Gusto mo ba ng kasama ngayong gabi? Pero hindi to libre ha. Kailangan ko ng malaking halaga. Diretsahang sabi ni Vibory habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Inaasahan niyang pagtatawanan siya nito o palalayasin. Ngunit isang seryosong tingin lang ang ibinigay sa kanya ni Reggie bago itong umiti ng tipid. Pera lang ba ang kailangan mo para manatili sa tabi ko kahit ngayong gabi lang? Sige, selyado ang kasunduan. Ang gabing yun ay naging mabilis, mainit at puno ng emosyon na hindi inaasahan ni Vibory na mararamdaman niya sa isang estranghero. At nang madaling araw, habang mahimbing pang natutulog ang lalaki, maingat na bumangon si Vibory. Kinuha niyang checking iniwan ito sa ibabaw ng bedside table. Halagang sapat na para mabuhay siya ng marangya sa loob ng ilang taon. Umalis siya nang walang paalam. Bit-bitang pangakong hinding-hindi niya nababalikan ng gabing yun. Ngunit heto siya ngayon, nakatitig sa telebisyon. Ang estrangherong binilahan niya ng isang gabi ay hindi lang basta mayaman. Siya si Governor Reggie at ang mas malala, nakatakda na itong ikasal sa susunod na buwan sa isang sikat na babae na mukhang galing din sa makapangyarihang pamilya. Eksaktong pagpatay ni Vibory sa telebisyon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa takot na baka mga magulang niya ito, dahan-dahan niyang sinagot ang linya ng walang sinasabi. Isang pamilyar na baritono at malamig na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Akala mo ba talaga pagkatapos mo kong takasan at kuhanan ng pera, hindi kita mahanap, Vibory? Nabitiwan ni Vibory ang kanyang cellphone. Paano nito nalaman ang pangalan niya? At paano siya nito nahanap ng ganoon kabilis? Mukhang ang tinakasan niyang kulungan sa kanyang mga magulang ay napalitan ng isang mas magulo
at mas kapanapanabik na laro sa kamay ng isang makapangyarihang gobernur. Mabilis na pinulot ni Vibory ang cellphone sa sahig habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Inilagay niya uli ito sa kanyang tenga. Sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Paano mo nakuha yung number ko? At sino ka ba talaga? Maang-maangan niyang tanong kahit pakitang-kita naman sa TV ang mukha nito. Narinig niya ang isang mabigat at buntong hininga ni Reggie sa kabilang linya. Vibory, hindi ako tumatawag para bawiin ang pera. Yun na yun. Tumatawag ako dahil nasa malaking problema tayong dalawa. Anong problema? Di ba engaged ka na? Anong kinalaman ko sa buhay politika mo? Tumingin ka sa TV ngayon din. Ibinalik ni Vibory ang tingin sa telebisyon. Ang press conference, biglang naputol at pinalitan ng isang mabilis na showbiz at political alert. Nanlamig ang buong katawan ni Vibory nang makita ang screen. May kumakalat na video. Isang blurred ngunit malinaw na anggulo ng paglabas nilang dalawa ni Reggie mula sa hotel room kaninang madaling araw. Pero hindi lang yun ang malala. Ang mga magulang mo, akala nila dinukot kita o dinala sa kung saan para magrebelde. Mabilis na paliwanag ni Reggie, bakas ang seryosong tono. Ginamit ng pamilya mo ang impluwensya nila para magpalabas ng isang warrant laban sa akin. Pinapalabas nila sa media na ginamit kong posisyon ko para itago ka. Ano? Napasigaw si Vibory. Alam niyang baliw ang mga magulang niya pagdating sa kontrol. Pero hindi niya akalaing gagamitin ng mga ito ang buong puwersa ng batas para lang hindi siya makatakas. At ang fiancé ko, gagamitin ng pamilya niyang issue na to para pilitin akong pirmahan ng prenuptial agreement na magbibigay sa kanila ng kontrol sa mga proyekto ko sa probinsya, kapalit ng paglilinis ng pangalan ko. Kaya heto ang sitwasyon natin. Kung mahuhuli ka ng mga pulis, ibabalik ka sa mga magulang mo at makukulong ako. Pero kung papayag naman ako sa fiancé ko, kontrolado nilang buhay ko habang buhay. Napatayo si Vibory at ramdam ang bigat ng sitwasyon. So, anong plano mo? May isang paraan lang para mapatunayan na walang kidnapping na nangyari at para masira ang kasunduan ko sa fiancé ko nang hindi ako nagmumukhang masama sa publiko. Magpapakita tayo sa media pero hindi lang magkasabwat sa kung anumang krimen na iniisip nila. Ha? Ano? Ipapakilala kita bilang totoong nagmamay-ari ng puso ko. Sasabihin natin sa publiko na matagal na tayong may relasyon at ang pagtakas mo kagabi ay dahil nalaman mong ipinagkakasundo ako ng pamilya ko sa iba. Gagawa tayo ng sarili nating kwento, Vibory. Isasalba mo ang karir ko mula sa sakim kong fiancé at isasalba kita mula sa diktador mong pamilya sa harap ng buong bansa. Safe ka sa tabi ko dahil nakatutok ang mata ng media sa atin. Hindi pa tuluyang napoproseso ng utak ni Vibory ang narinig nang makarinig siya ng malakas na katok sa kanyang pinto. Nandyan na ang mga tauhan ko para sunduin ka. Buksan mo ang pinto, Vibory. Oras na para maging pinakasikat na magkasintahan sa bansa ang isang runaway heirs at isang gobernur. Dahan-dahang napatingin si Vibory sa pinto. Bitbit ang bagong pag-asa at ang paparating na napakalaking gulo ng isang peking relasyon na willing niyang kapitan. Wag lang siyang matali sa pamilya niyang kinokontrol lang naman siya. Naisip niya na parehas lang pala sila ni Reggie na gumagawa ng paraan para makasurvive. Dahan-dahang ibinaba ni Vibory ang kanyang cellphone. Ramdam niyang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Totoo ba ito? Mula sa pagiging isang simpleng babaeng tumatakas sa pamilya, ngayon ay sangkot na siya sa isang iskandalo kasama ang isang sikat na politiko. Lumakad siya patungo sa pintuan at dahan-dahan itong binuksan. Nakatayo roon ang isang lalaking naka-uniforme ng pang-security, ngunit maayos ang tindig. May hawak itong tsinelas na pambahay at sombrero. Miss Vibory, ako po si Jason, driver ni Governor Reggie. Kailangan na po nating umalis ngayon din. May mga reporter na pong papasok sa compound ng apartment ninyo. Teka, paano nyo nalaman ang eksaktong kwarto ko? May GPS po ang jacket na suot ninyo, miss. Ginamit po yun ng governor nung huling kampanya para sa kanyang seguridad. Kaya alam namin kung nasan kayo. Sagot ni Jason, sabay puesto sa unahan para gabayan siya. Hindi na nagdalawang salita si Vibory.
Isinuot niya ang sombrero at mabilis na sumunod sa driver pababa ng hagdan. Habang pababa sila sa madilim na pasilyo ng lumang building, naririnig na niya ang ingay ng mga sasakyan sa labas. Pagdating nila sa ground floor, nakita niya ang ilang tao na may hawak na malalaking kamera na patingin-tingin sa paligid. "Dito po tayo sa likod, miss," bulong ni Jason. Dinala siya nito sa isang masikip na iskinita kung saan nakaparada ang isang napakasimpleng lumang kotse. Hindi ang marangyang sasakyan na kanyang inaasahan. "Para po hindi tayo mapansin," paliwanag ng driver habang pinagbubuksan siya ng pinto. Mabilis na sumakay si Vibory at dapa na umupo sa likod. Pagkaandar ng kotse, huminga siya ng malalim at muling tiningnan ang kanyang cellphone dahil may text doon mula sa isang hindi kilalang numero. "Nasa loob ka na ba ng kotse? Huwag kang titingin sa bintana." Mula ito kay Reggie. Nag-type agad si Vibory. "Oo, nandito na ako. Pero seryoso ka ba talaga sa plano mo? Magpapanggap tayong magkasintahan sa harap nilang lahat? Paano kung malaman nilang kagabi lang tayo nagkakilala?" Ilang segundo lang ang lumipas, tumawag muli si Reggie. Sinagot agad ito ni Vibory. "Gagawin nating mukhang makatotohanan," direktang sabi ni Reggie sa kabilang linya. Naririnig ni Vibory sa background ang ingay ng mga taong nag-uusap. Malamang ay mga staff nito na natataranta rin. "May inihanda ng kwarto ang PR team ko. Sasabihin natin na 1 taon na tayong may relasyon. Nagkakilala tayo sa isang sikat na coffee shop sa Maynila. Nung nalaman ng mga magulang mo, nagbanta silang sisirain ang karir ko, kaya nagdesisyon kang lumayo. At sa tingin mo, maniniwala ang publiko roon? Paano na yung fiancé mo? Hindi ba magagalit yun?" "Ang fiancé ko, kasosyo ko lang sa negosyo at politika. Mas pabor sa kanya na magmukha siyang biktima ng isang broken heart kaysa lumabas na pinilit lang kami ng mga pamilya namin. Ang kailangan lang natin ay ang reaksyon mo kapag hinarap natin mamaya ang media." "Anong reaksyon?" "Kailangan mong magmukhang patay na patay sa akin, Vibory. At gagawin ko rin yun sa'yo." Napairap si Vibory kahit hindi siya nakikita ng lalaki. "Ang kapal din ng mukha mo, no? Governor ka nga talaga. Pero sige, gagawin ko to dahil ayoko ring makuha ng mga magulang ko. Pero pagkatapos nitong gulo na to, ibibigay mo sa akin ang natitirang pera na ipinangako mo." "Walang problema. Higit pa roon ang ibibigay ko sa'yo. Basta maitawid natin ang press conference ngayong gabi." Huminto ang kotse sa isang pribadong underground parking lot ng isang malaking hotel. Pagkababa ni Vibory, sinalubong agad siya ng 2 babaeng nakasuit na may dalang mga makeup kit at damit. "Dito po, Miss Vibory. Kailangan nating magmadali. May 30 minuto na lang tayo bago mag-live ang balita," sabi ng isa sa mga babae. Dinala siya sa isang kwarto kung saan nakaupo si Reggie sa isang malaking sofa. Nakasuot na ito ng formal na polo, ngunit halata ang pagod sa mga mata nito. Nang makita siya ng lalaki, tumayo ito at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. "Hindi ka pwedeng magsuot ng ganyan. Ayusan niyo siya. Gawin niyo siyang mukhang isang babaeng kinababaliwan ko na parang kayang iwanan ng isang gobernador ang lahat ng kanyang kapangyarihan." "Oh, dahan-dahan sa mga salita mo, ha?" Hirit ni Vibory habang hinahatak siya ng mga stylist papunta sa salamin. "Baka makalimutan mong binayaran mo lang ako kagabi." Tumingin si Reggie sa mga stylist na biglang napatigil sa pag-aayos dahil sa narinig. Seryosong tumingin si Governor kay Vibory habang may pilyong ngiti sa mga labi. "Huwag kang mag-alala, Vibory. Sa laro nating to, sisiguraduhin kong sulit ang bawat sentimo na ibinayad ko sa'yo." Mabilis na kumilos ang mga stylist. Sa loob ng 20 minuto, napalitan ang kaninang simpleng itsura ni Vibory. Isinuot sa kanyang isang eleganteng kulay white na dress na hanggang tuhod at inayusan ang kanyang buhok na bagsak at simple lang. Bahagyaring nilagyan ng light makeup ang kanyang muka para magmukha siyang presko sa harap ng mga kamera. Habang tinitingnan ni Vibory ang sarili sa malaking salamin, ay lumapit si Reggie at tumayo sa likod niya. Nakasuot na rin ito ngayon. Maayos ang buhok. "Bagay sa'yo. Mukha kang ang girlfriend ng isang politiko." "Salamat, pero sana hindi mo makalimutan na acting lang to. Ano palang sasabihin ko mamaya kapag tinanong ako ng mga reporter kung bakit ako tumakas sa amin?"
Inabot sa kanya ni Reggie ang isang pirasong papel na may mga nakasulat. Heto ang mga safe na sagot. Simplehan mo lang. Sabihin mo lang na napuno ka na sa higpit ng pamilya mo at gusto mo lang ng tahimik na buhay kasama ako. Huwag kang magbibigay ng masyadong maraming detalye tungkol sa mga magulang mo para hindi sila lalong magwala sa media. Binasa ni Vibory ang papel. Paano kung itanong nila kung bakit ngayon natin inamin ang relasyon natin? Ako ang sasagot doon. May 5 minuto na lang tayo. Handa ka na ba? Wala naman na ako magagawa. Nandito na ako. Lumabas silang dalaw sa kwarto kasama ang mga bodyguard at tinungo ang grand hall ng hotel kung saan naghihintay ang dose-dosenang reporter mula sa iba't ibang malalaking TV network. Rinig na rinig hanggang sa hallway ang ingay ng mga tao. Bago buksan ng mga bodyguard ang pinto, huminto si Reggie at hinarap si Vibory. Hawakan mo ang kamay ko. Ha? Kailangan talaga? Oo naman. Live to sa buong bansa, Vibory. At kung magkalayo tayong maglakad, iisipin nilang pilit ang lahat ng to. Kailangan nilang makita na protektado ka sa tabi ko. Paliwanag ni Reggie. Dahan-dahang itinaas ni Vibory ang kanyang kanang kamay at hinawakan ng palad ng lalaki. Nagulat siya dahil mainit at mahigpit ang hawak nito na kahit papaano nakabawas sa kaba na nararamdaman niya. Binuksan ng mga bodyguard ang pinto. Sunod-sunod na kislap ng mga flash ng kamera ang sumalubong sa kanila. Sabay-sabay na nagtayuan ng mga reporter at nagunahan sa pagtatanong habang naglalakad silang dalawa patungo sa gitna ng entablado. Governor Reggie, sino ang babaeng kasama mo? Siya ba ang dahilan kung bakit gustong magdemanda ng pamilya niya? Paano na po ang kasal niyo sa anak ng senador? Hindi sumasagot si Reggie. Nanatili lang itong nakangiti at marahang ginabayan si Vibory paupo sa 2 silya sa harap ng maraming mikropono. Umupo si Reggie sa tabi niya at hindi pa rin binibitiwan ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Nang tumahimik ang paligid, inayos ni Reggie ang mikropono sa harap niya. Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood ng live ngayon. Gusto ko pong linisin ang mga maling balita na kumakalat ngayon. Walang naganap na kidnapping, walang pilitan. Ang babaeng katabi ko ngayon ay si Vibory at siya ang totoong rason kung bakit hindi matutuloy ang kasunduan sa pagitan ng pamilya ko at ng pamilya ng fiancé ko. Nagbulungan ng malakas ang mga reporter. Isang sikat na babaeng journalist ang agad na tumayo at nagtaas ng mikropono. Governor, sinasabi niyo po ba na may relasyon kayong dalawa habang engaged kayo sa iba? 1 taon na kaming may relasyon ni Vibory. Itinatago lang namin to dahil alam namin ang komplikasyon sa politika at sa pamilya niya. Kaya nung nalaman kong ipinagkakasundo ko ng mga magulang ko sa iba, nagpasya kaming harapin ito ng magkasama. Tumingin naman ang reporter kay Vibory. Miss Vibory, totoo po ba ito? Hindi ba kayo natatakot sa pamilya niyo na kasalukuyang naghahanap sa inyo? Naramdaman ni Vibory ang bahagyang pagpisil ni Reggie sa kamay niya sa ilalim ng mesa. Isang senyas na oras na para siya'y umarte. Humarap si Vibory sa kamera, nilakasan ng loob at nagsalita ng diretso. Hindi po ako dinala rito ng pilit. Kusang loob akong pumunta kay Reggie dahil alam kong siya lang ang makakapagprotekta sa akin. At kung kailangan kong iwanan ng lahat para sa kanya, gagawin ko. Habang sinasabi iyon ni Vibory, napatingin sa kanya si Reggie. Sandaling natigilan ng gobernador dahil mukhang totoong-totoo ang pagkakasabi ni Vibory. Kahit alam nilang dalawa na acting lamang lahat yun. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng mga reporter at pumasok ang ilang lalaking may kasamang mga pulis. Sa gitna nila ay isang matandang lalaki na halatang galit na galit ang muka. Ang diktador na ama ni Vibory. Itigil ang press conference na to! Sigaw ng ama ni Vibory habang naglalakad pa itaas ng entablado. Nagkagulo ang mga reporter at muling nagsipag-flash ang mga kamera. Agad na tumayo si Reggie at humarang sa harap ni Vibory para protektahan ito. Habang si Vibory naman ay napakapit sa braso ng gobernador. Doon pa lang, alam na nilang dalawa na nagsisimula pa lamang ang totoong gulo. Mabilis na hinarang ng mga bodyguard ni Reggie ang ama ni Vibory bago pa man ito tuluyang makatapak sa entablado. Nagtulakan ng mga ito habang ang mga reporter naman walang tigil sa pagkuha ng litrato at video. Live pa rin ang broadcast
Kaya kitang-kita ng buong bansa ang tensyon sa loob ng silid. Bitiwan niyo ako! Anak ko ang babaeng yan! Galit na sigaw ng ama ni Vibory na si Don Eduardo habang itinuturo ang kanyang anak. Vibory! Bumaba ka riyan! Sumama ka sa amin kung ayaw mong kaladkarin kita pabalik sa bahay! Naramdaman ni Reggie ang panginginig ng braso ni Vibory na nakakapit sa kanya. Mas hinawakan pa niya ng mahigpit ang kamay nito para iparamdam na hindi niya ito pababayaan. Humakbang si Reggie pasulong. Hinarap ang tatay ni Vibory at nagsalita gamit ang mikropono para marinig ng lahat. Don Eduardo, iginagalang ko po kayo bilang ama ni Vibory. Pero nasa pampublikong lugar po tayo at kasalukuyan ako nagdadaos ng opisyal na pahayag. Kalmadong sabi ni Reggie pero seryoso at may otoridad ang boses. Hindi niyo pwedeng pilitin si Vibory na sumama sa inyo. Legal ang edad niya at malaya siyang magpasya kung kanino siya sasama. Wala kang pakialam. Sinira niyang kasunduan ng pamilya namin. Sigaw uli ni Don Eduardo, ngunit hindi siya makalagpas sa mga bodyguard ng pamahalaan. Tumingin si Reggie sa mga pulis na kasama ng matanda. Mga kapitan, alam ninyo ang batas. Walang nagaganap na krimen dito. Ang search warrant na hawak ninyo, walang basihan dahil kusang loob na narito si Vibory. At kung itutuloy niyo ang panggugulo rito, mapipilitan akong i-report ito sa inyong nakatataas. Nagkatinginan ng mga pulis at dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga hawak na dokumento. Halatang natakot silang mabangga ang isang nakaupong gobernador dahil sa takot na tuluyan siyang mahila ng kanyang ama kapag natapos ang media coverage. Lumapit si Vibory sa mikropono. Alam niyang kailangan niyang panindigan ang kanilang kasunduan ni Reggie para sa sarili niyang kalayaan. Papatama niya, malakas na sabi ni Vibory. Natahimik ang buong paligid, pati ang kanyang ama. Umalis ako sa bahay dahil hindi ko na kayang pagiging diktador ninyo. Mahal ko si Reggie at dito ako mananatili sa tabi niya. At kung gagawa kayo ng gulo, mas lalo ninyo lang ipapahiya ang pangalan ng pamilya natin sa harap ng telebisyon. Natigilan si Don Eduardo. Tumingin sa paligid at napansin ng dose-dose ng kamera na nakatutok sa kanyang galit na muka. Bilang isang kilalang tao sa lipunan, alam niyang talo siya sa war na to. Pagsisisihan mo to, Vibory. At ikaw, Governor, hindi pa tayo tapos. Banta ng matanda bago galit na tumalikod at mabilis na lumabas ng hall kasama ang kanyang mga tauhan. Huminga ng malalim si Vibory. Ramdam ang pagbaba ng bigat sa kanyang dibdib. Humarap muli si Reggie sa mga reporter na kasalukuyang natataranta na sa pagsusulat ng kanilang mga balita. Yan lang po ang pahayag namin para sa gabing to. Humihingi kami ng pribadong oras para ayusin ang mga bagay-bagay. Maraming salamat. Agad na ginabayan ng mga bodyguard sina Reggie at Vibory pabalik sa likod ng entablado habang patuloy ang hiyawan ng mga reporter. Pagkasara ng pinto ng pribadong kwarto, tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Vibory at napaupo siya sa pinakamalapit na upuan. Inabutan siya ni Reggie ng isang bote ng malamig na tubig. Ayos ka lang ba? Ayos lang pero grabe. Hindi ko akalaing gagawin mo yun. Hinarap mo talaga ang tatay ko. Umupo si Reggie sa tapat niya at ngumiti ng tipid. Kasama yun sa usapan. At saka mas kapanipaniwala ang relasyon natin kung ipagtatanggol kita, di ba? Pero anong susunod na mangyayari ngayon? Napanood na ng buong Pilipinas ang mukha ko. Sinabi nating 1 taon na tayo magkasintahan. Ibig sabihin, kailangan nating magkasama palagi sa mga susunod na araw. Eksakto. Mula ngayon, kung nasaan ako dapat nandoon ka rin. Lipat ka sa rest house ko sa probinsya. Para kunwari, doon ka muna nagtatago habang mainit pa ang issue. Kailangan nating magpanggap na masayang magkasintahan hanggang sa tuluyang makansil ang kasal ko sa anak ng senador. At gaano katagal yun? Siguro mga ilang buwan. Huwag kang mag-alala dahil dodoblehin ko ang bayad sa'yo pagkatapos na to. Sige, deal. Pero siguraduhin mo lang na hindi ako mababaliw sa setup na ito, Governor. Tumingin si Reggie sa mga mata ni Vibory at sa unang pagkakataon, may kakaibang kislap sa mga mata ng Governor na hindi kasama sa mga plano. Huwag kang mag-alala, Vibory. Akong bahala sa'yo. Kinaumagahan,
Maagang nagising si Vibory dahil sa walang tigil na tunog ng kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen, daan-daang notifications ang bumungad sa kanya. Ang video ng press conference kagabi ay umabot na sa milyong-milyong views. May mga gumawa na rin ng fanpage para sa kanilang dalawa ni Reggie. Seryoso ba to? Naging instant celebrity ako sa loob lang ng isang gabi. Bulong ni Vibory sa sarili habang nakahiga pa rin sa kama ng hotel. Maya-maya pa ay may kumatok sa kanyang pinto. Pagkabukas niya, nakatayo roon si Reggie na seryoso ang muka at maayos na ang bihis. May dala itong isang paper bag na naglalaman ng almusal. Mag-almusal ka muna. Aalis tayo sa loob ng 30 minuto. Direktang sabi ni Reggie sabay pasok sa kwarto at pagpatong ng pagkain sa mesa. Saan tayo pupunta? Sa rest house ko sa probinsya. Gaya ng sinabi ko kagabi, dun ka muna mananatili para iisipin ng media na pinoprotektahan kita sa pamilya mo. At saka may mga reporter na rin sa labas ng hotel na to. Kaya kailangan na nating umalis habang hindi pa sila dumarami. Mabilis na kumilos si Vibory. Pagkatapos kumain at mag-ayos ng sarili, dinala siya ni Reggie sa underground parking kung saan naghihintay ang isang simpleng SUV. Si Reggie mismo ang umupo sa driver seat at si Vibory naman sa tabi niya. Habang bumabiyahe sila patungo sa probinsya, tahimik ang loob ng sasakyan. Ramdam ni Vibory ang kakaibang awkwardness dahil ito ang unang pagkakataon na silang dalawa lang talaga ang magkasama pagkatapos ng nangyari sa hotel bar noong isang gabi. Teka Reggie, paano nga pala ang trabaho mo bilang governor kung magtatago ka rin kasama ko sa rest house? Hindi naman ako magtatago. Doon lang kita iiwan. Pero bibisita ako roon ng madalas para makita ng mga tao na magkasama tayo kapag may media. May opisina ako roon sa probinsya kaya hindi maapektuhan ng trabaho ko. Sa bagay. Pero paano pala ang fiancé mo? Hindi ba siya gagawa ng eksena pagkatapos ng kahiyan kagabi? Napangiti ng bahagya si Reggie. Isang ngiti na halatang may plano na siya. Tumawag ang manager niya kaninang umaga. Gaya ng inaasahan ko. Mas gusto nilang palabasin na siyang biktima para makuha niyang simpatsya ng publiko. Pumayag sila na kansilahin ang kasal, kapalit ng hindi ko paglalabas ng mga dokumento tungkol sa sekretong negosyo ng pamilya nila. Grabe ang mundo ninyong mga politiko. Lahat may palitan, lahat may business deal, pati ba naman kasal? Kaya nga nung nag-alok ka sa akin ng isang gabi kapalit ng pera, pumayag ako. Mas madaling kausap ang tulad mo na diretso ang gusto kaysa sa mga taong nakapaligid sa akin na laging may nakatagong motibo. Natigilan sa narinig si Vibory. Hindi niya akalaing may ganoong lalim din pala ang pinagdadaanan ng isang makapangyarihang tulad ni Reggie. Pagkalipas ng 2 oras na biyahe, pumasok ang sasakyan sa isang malaking gate. Laking gulat ni Vibory nang makita ang rest house ni Reggie. Hindi ito ang tipikal na mansyon na kanyang akala. Isa itong modernong bahay na gawa sa kahoy na nakatayo sa harap ng isang malawak na taniman ng mga prutas at may tanawin ng bundok. Tahimik at napakapayapa ng lugar. Dito ka muna. Walang makakapasok dito na hindi ko pinapayagan. May 2 security sa gate at may kasambahay na magluluto para sa'yo. Bumaba si Vibory at kinuha ang kanyang maliit na bag. Pagpasok niya sa loob ng bahay, sinalubong sila ng isang matandang babae na nagpakilalang si Manang Lita. Magandang tanghali po, Governor. Siya po ba ang nababalitang kasintahan ninyo? Opo, Manang. Si Vibory. Dito muna siya titira pansamantala. Pakisiguro po na komportable siya. Tumango si Manang. Walang problema, Governor. Napakaganda mo naman pala sa personal, iha. Salamat po, Manang. Umalis muna si Manang Lita para ihanda ang kwarto ni Vibory. Naiwan silang dalawa ni Reggie sa malawak na sala. Humarap si Reggie sa kanya. May pupuntahan lang akong pagpupulong sa Kapitolyo ngayon. Babalik ako dito mamayang gabi para sa susunod nating plano. May plano pa uli? Oo, dahil bukas ng umaga, may darating na mga reporter dito para sa isang eksklusibong interview sa ating dalawa. Kailangan nating mag-practice kung paano kumilos ng parang totoong magkasintahan na nakatira sa iisang bahay. Seryosong sabi ni Reggie, ngunit may mapaglarong kislap sa kanyang mga mata. Kaya ihanda mo ang sarili mo mamayang gabi, Vibory. Kailangan nating maging masweet sa isa't isa. Bago pa makasagot si Vibory, tumalikod na si Reggie at
at naglakad palabas ng bahay habang kumakaway ng hindi lumilingon. Napahawak na lang si Vibory sa kanyang pisngi na biglang uminit dahil sa huling sinabi ng gobernador. Nang makaalis si Reggie, inihatid na ni Manang Lita si Vibory sa kanyang kwarto sa ikalawang palapag. Malaki ang kwarto, may sariling banyo at may malaking bintana na nakaharap sa mga bundok. Pagkaalis ng matanda, agad na nahiga si Vibory sa malambot na kama. Kagabi lang, nagtatago ko sa isang madilim na apartment. Ngayon nandito ako sa mansyon ng isang governor. Natatawang bulong ni Vibory sa sarili habang nakatitig sa kisame. Lumipas ang hapon na puro panunood lang ng balita ang ginawa niya. Mas lumala ang ingay sa social media. May mga lumalabas na peking balita na buntis daw siya at mayroon namang nagsasabing baka ginayuman niya ang gobernador dahil bigla na lang nagkansila ang kasal nito sa anak ng senador. Gabi na nang makarinig si Vibory ng ugong ng sasakyan. Sumilip siya sa bintana at nakita ang SUV ni Reggie na pumarada. Bumaba ang lalaki na bakas ang pagod sa muka. Inalis na nito ang kanyang suit at nakatupi ng manggas ng kanyang puting polo. Bumaba si Vibory para salubungin ito sa sala. Sakto namang naghahain na si Manang Lita ng hapunan. Tamang-tama ang dating mo, Governor. Ihahanda ko na po ang mga pagkain ninyo. Nakangiting sabi ng matanda bago bumalik sa kusina. Naupo si Reggie sa sofa at napasandal. Tumingin siya kay Vibory na nakatayo malapit sa kanya. Kamusta ang hapon mo rito? Hindi ka ba nainip sa katahimikan? Ayos lang naman. Mas gusto ko to kaysa sa bahay namin na laging may sumisigaw. Sagot ni Vibory sabay upo sa tapat na silya. Balita ko, pinag-uusapan pa rin tayo sa TV. Ano nang balita sa Kapitolyo? Magulo pa rin. Pero unti-unti nang lumilipat ang atensyon ng mga tao sa darating na interview natin bukas. Yun ang pinakamahalagang bahagi ng plano natin. At kung magiging maayos ang interview bukas, tuluyan ng maniniwala ang publiko at titigil na ang pamilya ng fiancé ko sa pagbablackmail sa akin. Sabi mo kanina magpapractice tayo. Anong gagawin natin? Tumayo si Reggie at lumapit sa kanya. Umupo ito sa tabi niya na naging dahilan para mapaurong ng bahagya si Vibory dahil sa lapit ng kanilang distansya. Amoy na amoy niya uli ang pabango ng lalaki. Una sa lahat, huwag kang lalayo kapag malapit ako sa'yo. Ang mga magkasintahan na 1 taon na, hindi na nagpapanik kapag nagkakadikit ang balat nila. Kailangan mo masanay sa presensya ko. Sino bang nagpapanik? Nagulat lang ako, no? Palusot ni Vibory kahit pa nararamdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Pangalawa, huwag mo kong tatawaging Governor o Reggie kapag may ibang tao. Mukha tayong formal. O anong itatawag ko sa'yo? Babe? Love? Honey? Nakataas ang kilay na tanong ni Vibory na may halong pang-aasar. Napangiti ng pilyo si Reggie. Kahit ano sa mga yan, basta magandang pakinggan sa kamera. Pero mas gusto ko kung tatawagin mo kong Reg ng may lambing. At ako naman, tatawagin kitang V. Sige Reg, mukhang madali lang naman yan. Sagot ni Vibory. Sinubukang bigkasin ang pangalan nito ng kaswal. Pangatlo, sabi ni Reggie, sabay abot ng kanyang kamay at marahang hinawakan ng ilang hibla ng buhok ni Vibory para ilagay ito sa likod ng kanyang tenga. Nagulat si Vibory sa biglaan nitong kilos at napatitig lang sa lalaki. Dapat masanay ka na rin sa mga hawak ko. Bukas habang nag-uusap tayo sa harap ng mga reporter, hahawakan ko ang balikat mo o kaya naman ay kamay mo. Kailangan mong tumingin sa akin na parang ako lang ang pinagkakatiwalaan mo sa buong mundo. Napakurap-kurap si Vibory. Sa maikling sandali na yon, nakalimutan niyang kasunduan lang ang lahat. Seryoso ang mukha ni Reggie at walang bakas ng pagbibiro sa mga mata nito. Bakit parang totoong-totoo naman yata ang pinapagawa mo? Ibinaba ni Reggie ang kanyang kamay at sumandal muli sa sofa sabay ngiti. Dahil ang pinakamagandang kasinungalingan, Vibory, ay ang kasinungalingan na mukhang katotohanan. Kapag naniwala ang reporter bukas, panalo tayo. Eksaktong pagtatapos ng kanilang usapan, pumasok si Manang Lita para tawagin sila para maghapunan. Sabay silang tumayo at naglakad patungo sa hapagkainan. Habang kumakain, patuloy ang pag-uusap nila
tungkol sa mga posibleng itanong ng reporter bukas. Partikular na ang tungkol sa kung paano sila unang nag-date. Matapos kumain, maagang nagpaalam si Reggie para magpahinga sa kanyang kwarto sa kabilang bahagi ng hallway. Bumalik naman si Vibory sa kanyang kwarto. Humiga siya sa kama habang hawak ang kanyang cellphone. Nang buksan niya ang isang website ng balita, nakita niya ang mukha ng kanyang ama sa isang maikling clip na nagbabanta pa rin na idedemanda si Reggie. Napabuntong hininga si Vibory. Alam niyang malaki ang panganib na pinasok niya at mas malaki ang panganib na kinakaharap ni Reggie para lang tulungan siya makalayo sa kanyang pamilya. Sana lang talaga maging maayos ang interview bukas. Bulong niya sa sarili bago tuluyang ipikit ang kanyang mga mata. Kinaumagahan, eksaktong 8:00, nagising si Vibory. Nakapag-ayos na at alam niyang ready na dahil sa ingay ng mga sasakyan sa labas ng gate. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang malaking van na may logo ng isang sikat na TV network. Naroroon na ang sikat na talk show host na si Jessica, kasama ang kanyang mga cameraman at crew na nag-aayos ng mga ilaw sa hardin ng rest house. Bumaba si Vibory na nakaramdam bigla ng matinding kaba. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Reggie, nakausap na ng host. Pagkakita ni Reggie sa kanya, agad na sumilay ang isang napakatamis ng ngiti sa mukha ng gobernador. Isang ngiti na alam ni Vibory na simula na ng kanilang palabas. "Good morning, V." Malambing na tawag ni Reggie sa kanya. Sabay lakad patungo sa kanya at natural na inakbayan ang kanyang balikat sa harap ng mga crew. "Heto na ang mga mag-i-interview sa atin. Handa ka na ba, love?" Napalunok si Vibory pero pinilit niyang umiti at tumango. "Oo naman, Reg. Handa na ako." Binalingan sila ng sikat na host na si Jessica na may malaking ngiti sa mga labi. "Magandang umaga, Governor Reggie at Miss Vibory. Napakagandang tignan ng chemistry ninyong dalawa sa personal. Handa na ba kayo para sa ating eksklusibong panayam?" "Handa na kami, Jessica." Sagot ni Reggie na mas hinigpitan pa ng bahagyang pagkakahawak sa balikat ni Vibory para ipakitang komportable sila sa isa't isa. "Gusto rin naming tapusin ang mga haka-haka ng publiko." Inakay sila ng crew patungo sa hardin kung saan nakaayos ang 3 silya sa harap ng magandang tanawin ng bundok. Naikabit na rin sa kanilang mga maliliit na mikropono. Habang nag-aayos ang mga cameraman, sumulyap si Vibory kay Reggie at bumulong. "Ang higpit ng hawak mo, baka mahalata nilang natatakot ako." "Huminga ka lang ng malalim, V. Isipin mo lang na nag-uusap lang tayong dalawa." Pabalik na bulong ng gobernador habang inaayos ang upo nito. Nang mag-sign ng direktor na magsisimula ng live broadcast, pinalitan agad ni Jessica ang kanyang ekspresyon ng isang seryoso ngunit formal na muka para sa telebisyon. Isang mainit na umaga sa buong bansa. Kasama natin ngayon ng live ang pinag-uusapang magkasintahan na si Governor Reggie at ang tumakas na anak ng pamilya Eduardo na si Vibory. Panimula ng host sa harap ng kamera. "Governor Reggie, marami ang nagulat sa pag-amin ninyo kagabi. Ang unang tanong ng bayan, paano't kailan nga ba nagsimula ang relasyong ito na itinago ninyo sa loob ng 1 taon?" Tumingin muna si Reggie kay Vibory bago hinarap ang kamera. "Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagtatagpo sa isang coffee shop. 1 taon na ang nakararaan. Nung una hindi alam ni Vibory na politiko ako at hindi ko rin alam kung anong pamilyang pinanggalingan niya. Nagustuhan namin ang isa't isa dahil sa kung sino kami kapag kami lang dalawang magkasama." Tumango-tango si Jessica at hinarap naman si Vibory. "Miss Vibory, ang sabi ng pamilya mo'y pinilit ka lang daw ng gobernur at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para itago ka. Ano ba talaga ang totoo?" Tiningnan ni Vibory ang kamera. Naalala niya ang lahat ng paghihigpit ng kanyang mga magulang kaya naging natural ang emosyon sa kanyang boses. "Hindi po totoo yun. Umalis ako sa amin dahil hindi ko na kaya ang kontrol at dikta ng mga magulang ko. Si Reggie ang naging takbuhan ko. Alam kong malalagay sa alanganin ang posisyon niya dahil sa akin. Pero pinili niya pa rin akong protektahan. Kusang loob po kong nandito ngayon." "Pero paano naman ang fiancé mo, Governor?" Mabilis na hirit na tanong ni Jessica. "May anunsyo na kayong ikakasal sa anak ng isang senador.
Hindi ba pinalalabas ngayon na pinaglalaruan mo lang ang damdamin ng dalawang babae? Hinawakan ni Reggie ang kamay ni Vibory na nasa ibabaw ng mesa. Ang kasunduan sa kasal na yon ay isang pampulitikong desisyon na binuo ng aming mga pamilya, hindi ng puso ko. Matagal ko nang sinabi sa kanila na hindi ko kayang ituloy yun dahil may mahal akong iba. Kaya nang malaman kong nagkaroon ng search warrant laban kay Vibory, nagdesisyon na akong ilabas ang katotohanan. Mas pipiliin kong mawala ang posisyon ko kaysa naman mawala ang babaeng totoong mahal ko. Narinig ang mahinang singhap ng ilang crew sa likod ng kamera dahil sa tindi ng pahayag ng gobernador. Kahit si Vibory napatingin ng diretso kay Reggie, alam niyang script lang ang lahat ng ito. Pero ang paraan ng pagtitig ni Reggie sa kanya habang sinasabi ang mga salitang yon ay tila masyadong totoo. Napalunok si Vibory at mabilis na ibinalik ang tingin sa host para hindi malata ang kanyang pagkagulat. Napakalaking pagsisiwasat yan, Governor, sabi ni Jessica, bakasang excitement sa muka. Vibory, anong mensahe mo sa mga magulang mo na nanonood ngayon? Huminga ng malalim si Vibory. Papa, Mama, sana po hayaan niyo na ako mamuhay ng sarili ko. Ligtas ako kasama ko rito si Reggie. Hindi niyo na ako kailangang hanapin dahil hindi na ako babalik sa bahay. Matapos ang ilan pang mga tanong tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap, natapos din ang interview sa loob ng 30 minuto. Agad na nagpasalamat si Jessica sa kanila bago mabilis na nag-pack up ang buong crew para ihatid ang balita sa network. Nang makaalis ang mga reporter, naiwan silang dalawa sa hardin. Agad na binitiwan ni Vibory ang kamay ni Reggie at tumayo na. Grabe, muntik na akong mabilaukan sa mga sinabi mo roon sa bahagi na mas pipiliin mo mawala ang posisyon mo kaysa sa akin. Saan mo ba nakuha yung mga linyang yon? Napakagaling mo magsinungaling. Tumayo si Reggie at ibinulsa ang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Tiningnan niya si Vibory ng may kakaibang ngiti. Sabi ko naman sa'yo, kailangan maging kapani-paniwala ang lahat para matapos na ang gulo. At sa tingin ko, nakuha natin ang tiwala ng publiko ngayon. Eksaktong pagtatapos ng salita ni Reggie, tumunog ang cellphone ng gobernador. Pagtingin niya sa screen ay ang kanyang chief of staff ang tumatawag. O bakit? Narinig ni Vibory ang boses ng staff sa kabilang linya na medyo natataranta. Governor, nagwawala na naman ang pamilya ng fiancé mo pagkatapos mapanood ang interview. At ang mas malala, ang mga magulang ni Vibory kasalukuyang nag-aayos ng isang malaking dinner bukas na bukas. Iniimbitahan kayong dalawa para daw formal na pag-usapan ng kasal ninyo kung talagang seryoso kayo. Napatingin si Reggie kay Vibory habang nakikinig sa cellphone. Ibinaba niya ang cellphone at humarap sa dalaga. Mukhang hindi pa tapos ang palabas natin, V. Gusto ng mga magulang mo na humarap tayo sa kanila sa isang family dinner bukas. At doon, kailangan nating patunayan kung gaano natin kaseryosong pinaplano ang kasal nating dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Vibory. Kasal natin? Teka, hindi kasama yun sa napag-usapan natin. Napahawak si Vibory sa kanyang noo habang pabalik-balik ang lakad. Kasal? Seryoso ba sila? Reggie, isang gabi lang ang binayaran mo sa akin. Hindi naman habang buhay. Paano napunta sa kasalan ang usapan natin? Huminahon ka muna, V. Strategist ang tatay mo. Alam niyang kapag umayaw tayo sa dinner na yan, lalabas sa publiko na nagpepekean lang tayo. Gagamitin nila yon para sabihing pinilit kita. O natatakot ka lang sa akin. So anong plano mo ngayon? Papayag tayo sa dinner na yan? Oo, papayag tayo. Haharapin natin sila. At kung gusto nila ng pruweba na seryoso tayo, ibibigay natin sa kanila. Pero hindi tayo pwedeng pumunta roon ng walang dalang alas. Anong alas naman ang dadalhin natin? Tumingin si Reggie sa direksyon ng bahay at tinawagan ng kanyang chief of staff sa telepono para ihanda ang sasakyan. May pupuntahan tayo ngayon din. Kailangan nating bumili ng singsing. Singsing na naman? Akala ko ba naiwan mo sa jacket mo yung engagement ring ng pamilya mo? Iba yun. Yung singsing na yun para sa pampulitikong kasal na naudlot. Kailangan natin ng bagong singsing. Isang singsing na ipapakita natin sa tatay mo bukas para patunayang engaged na tayo bago pa man sila mag-anunsyo ng dinner. Magbihis ka na. May isang oras tayo para makarating sa mall.
bago magsimulang mag-abang ang mga tao roon. Mabilis na umakyat si Vibory sa kanyang kwarto para magpalit ng mas kaswal na damit. Isang simpleng t-shirt, maong at rubber shoes lang ang isinuot niya. Sabay suot ng shade at sombrero para hindi agad mamukaan. Pagkababa niya, naghihintay na si Reggie sa driver's seat ng SUV. Habang nasa biyahe patungo sa isang sikat na jewelry store sa lungsod, hindi mapakali si Vibory. Teka nga Reg, kung bibili tayo ng singsing, sinong magbabayad niyan? Baka kaltas na naman yan sa ibabayad mo sa akin pagkatapos nito ha? Huwag kang mag-alala, sagot ko yan. Ituring mo na lang na bonus sa magandang pag-aarte mo kanina sa interview. Dapat lang, bulong ni Vibory. Bagamat may kaunting kurot na kaba sa kanyang dibdib, sa tuwing naiisip na magsusuot siya ng totoong singsing mula sa lalaki. Pagkarating nila sa mall, dumaan sila sa pribadong daanan sa likod ng gusali sa tulong ng mall security. Direkta silang dinala sa loob ng isang mamahaling jewelry shop na pansamantalang isinara para sa kanilang dalawa. Isang nakangiting manager ang sumalubong sa kanila. Magandang hapon, Governor Reggie at Miss Vibory. Pinabati ko po kayo sa inyong interview kanina. Heto po ang mga pinakahuling disenyo ng aming diamond rings. Inilatag ng manager ang ilang piraso ng kumikinang nasingsing sa ibabaw ng glass table. Napanganga si Vibory sa ganda ng mga ito, ngunit agad din siyang napailing nang makita ang mga presyo na nakasulat sa tag. Pumili ka na, V. Seryosong sabi ni Reggie habang nakatayo sa tabi niya. Ang mahal naman ito. Pwede bang yung mumurahin lang? Yung mukhang totoo lang sa kamera? Hindi naman nila mapapansin yan sa malayo. Bulong ni Vibory kay Reggie. Hindi pwedeng mukhang mura, V. Kilala ng tatay mo ang totoong brilyante sa hindi. Isang tingin niya lang sa kamay mo bukas. Malalaman niya agad kung seryoso ko sa'yo. Pabalik na bulong ni Reggie. Kaya naman pumili ka na ng gusto mo. Napabuntong hininga si Vibory at itinuro ang isang simpleng gintong singsing na may maliit ngunit napakalinaw na diamante sa gitna. Eto na lang, simple lang at hindi masyadong agaw eksena. Kinuha ng manager ang singsing at iniabot kay Reggie. Gusto niyo po bang isukat sa kanya, Governor? Tumingin si Reggie kay Vibory. Hinawakan niyang kanang kamay ng dalaga at dahan-dahang ipinasok ang singsing sa kanyang palasingsingan. Sakto ang sukat nito. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga tingin habang suot ang singsing, nakaramdam si Vibory ng kakaibang kuryente na tila ba hindi na ito bahagi ng kanilang laro. Bagay sa'yo, mahinang sabi ni Reggie. Salamat. Binayaran ni Reggie ang singsing gamit ang card niya at mabilis din silang umalis sa mall bago pa man may makapansin sa kanila. Habang pabalik sila sa rest house, tumunog muli ang telepono sa dashboard ng kotse. Sa pagkakataong to, ang pangalan ng ama ni Vibory ang lumabas sa screen. Nagkatinginan silang dalawa bago pinindot ni Reggie ang answer button. Don Eduardo, Governor, napanood ko ang nakakatawang interview ninyo kanina. Huwag mo kong ituring na parang mga ordinaryong mamamayan na madadala mo sa mga pasweet mong salita. Bukas ng gabi, alas 7 sa Manila Hotel. Inaasahan ko kayong dalawa ng anak ko at kung hindi kayo sisipot, ilalabas ko sa media ang totoong dahilan kung bakit tumakas si Vibory kasama ang mga dokumento ng bangko na nagpapatunay na binayaran mo siya sa hotel ng gabing yon. Bago pa man makasagot si Reggie, pinatayan na sila ng linya ng matanda. Natahimik ang loob ng sasakyan. Napatingin si Vibory kay Reggie na ngayon mahigpit ang hawak sa manibela. Doon na pagtanto ni Vibory na alam na ng kanyang ama ang tungkol sa perang ibinayad sa kanya. Ang akala nilang perpektong plano ay mayroon palang malaking lamat. Nanlamig ang buong katawan ni Vibory. Tumingin siya sa suot niyang singsing na kumikinang. Reggie, paano nalaman ni Papa ang tungkol sa pera? Sigurado kung walang nakakita sa atin sa loob ng kwarto. Mabilis na nag-isip si Reggie habang patuloy na nagmamaneho. Seryoso ang kanyang muka. Ang bank account mo. Nang i-check ng mga tauhan niyang mga aktibidad mo pagkatakas mo, nakita nilang malaking perang pumasok sa account mo mula sa personal kong pondo. Hindi mahirap pagdugtungin ang mga nangyari para sa isang tulad ng tatay mo. Anong gagawin natin bukas?
Kapag ipinakita niyang bank record na yun sa media, tapos na tayo. Lalabas na binayaran mo lang ako para magsinungaling. Haharapin pa rin natin siya. Ang hawak lang ng tatay mo, bank record ng paglilipat ng pera. Walang nakasulat doon kung para saan ang perang yon. Pwede nating baguhin ang kwento. Paano? Sasabihin natin na ang perang yon hindi bayad para sa isang gabi. Sasabihin natin na pondo yun na ibinigay ko sa'yo para makapagsimula ka ng sarili mong negosyo o foundation. Dahil alam kong itatakwil ng pamilya mo kapag nalaman nila magkasama tayo. Gagawin nating patunay ang perang yon na matagal ko na silang pinaghahandaan. Sana nga, ganoon kadaling paniwalain si Papa. Nang makabalik sila sa rest house, hindi na muna nag-usap ang dalawa. Dumiretso si Reggie sa kanyang temporaryong opisina sa bahay para tawagan ang kanyang legal team. Habang si Vibory naman, naiwan sa kanyang kwarto. Iniisip kung tama ba ang desisyon niyang magtiwala sa isang estranghero. Kinaumagahan, mabilis na lumipas ang oras. 5:00 pa lang ng hapon, nag-aayos na sila para sa dinner sa Manila Hotel. Isang formal na itim na tuxedo ang suot ni Reggie, habang si Vibory naman pinasuot ng isang simpleng asul na evening gown na lalong nagpalitaw sa kanyang ganda. Habang nasa biyahe sila pabalik ng Maynila, walang nagsasalita sa kanila. Ramdam ang matinding tensyon. Nang makarating sila sa Manila Hotel, sinalubong agad sila ng mga bodyguard at dinala sa isang pribadong VIP dining room sa dulo ng pasilyo. Pinihit ni Reggie ang pinto tsaka sila pumasok. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo doon si Don Eduardo kasama ang kanyang asawa na si Doña Elena. May 2 bodyguard din na nakatayo sa likod ng mga ito. Walang pagkain sa mesa, kundi isang kulay brown na envelope lang. Dumating din kayo. Malamig na bati ni Don Eduardo habang nakatingin sa kanilang dalawa sa magkahawak nilang kamay. Magandang gabi, Don Eduardo. Doña Elena. Formal na bati ni Reggie. Huwag na nating patagalin to, Governor. Alam ko ang totoo. Nakita ko ang record. Isang gabi lang ang pinagsamahan niyo ng anak ko sa hotel at binayaran mo siya ng malaking halaga. Ang buong kwento ng 1 taong relasyon ninyo ay isang malaking palabas para isalba ang karir mo at ang kalayaan niya. Tumingin si Vibory sa kanyang ama. Pilit na nilakasan ang loob niya. Papa, nagkakamali ka. Ang perang yon. Huwag mo kong madaan sa kasinungalingan mo, Vibory. Governor, may 2 kang pagpipilian. Ngayong gabi, pirmahan mo ang kasunduan na hihiwalayin mo si Vibory at hihingi ka ng paumanhin sa pamilya ng senador. O bukas ng umaga, ibibigay kong dokumentong ito sa lahat ng istasyon ng TV. Tinitigan ni Reggie ang envelope. Imbis na matakot, dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan at ngumiti ng bahagya. Don Eduardo, mukhang nakalimutan niyo na ako ang governor ng probinsyang kinatatayuan ng 3 sa pinakamalalaking factory ninyo. Alam ko rin kung magkanong hindi niyo binabayarang buwis sa gobyerno sa loob ng 5 taon. At kung sa tingin ninyo, masisira ako sa isang bank record na pagbibigay ng pera sa babaeng pakakasalan ko. Tingnan nyo, anong mangyayari sa pamilya nyo kapag ipinasara ko ang mga negosyo ninyo bukas dahil sa tax evasion. Natigilan si Don Eduardo, nanlaki ang mga mata nito at napatingin sa kanyang asawa na bigla ring namutla. Inabot ni Reggie ang kamay ni Vibory at itinaas ito para ipakitang diamanting singsing na binili nila kahapon. Engaged na kami ni Vibory at ang perang nakita nyo sa account niya, yun ay ang paunang bayad para sa lupang bibilihin namin para sa itatayo naming bahay pagkatapos ng kasal namin. Kaya kung ako sa inyo, Don Eduardo, itatago ko ng envelope na yan at sabay-sabay tayong mag-enjoy sa hapunan ngayong gabi bilang isang masayang pamilya. Napangiti si Vibory sa tabi ni Reggie. Sa unang pagkakataon, nakita niyang natalo sa sarili nitong laro ang kanyang diktador na ama. Pagod na pagod si Reggie, habang si Vibory naman, tahimik na sumunod sa kanya na pumasok sa loob. Dahil tulog na si Manang Lita, dinala ni Vibory ang 2 platito ng natirang cake at 2 baso ng gatas sa sala. Naupo siya sa carpet sa tabi ng sofa kung saan nakasandal si Reggie na nakapikit ang mga mata. O, kumain ka muna. Alam kong hindi ka nakakain ng maayos kanina.
Basag ni Vibory sa katahimikan, sabay lapag ng platito sa maliit na mesa. Dahan-dahang iminulat ni Reggie ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Vibory. Pagkatapos ay umusdos siya pababa mula sa sofa para maupo rin sa carpet katabi ang dalaga. Sobrang lapit nila sa isa't isa na nararamdaman ni Vibory ang init ng katawan ng lalaki. Bukod sa dinner sa ama niya, may isa pa silang dinaanan ng biglaan lamang. Salamat V. Kung wala ka kanina para pakalmahin ang asawa ng mga investors, baka mas sumakit ang ulo ko. Wala yon, kasama naman sa kontrata natin, di ba? Biro ni Vibory na sinusubukang panatilihing magaan ang damdamin nito. Ngunit hindi tumawa si Reggie. Ibinaba nito ang tinidor at lumingon ng diretso sa mata ni Vibory. Seryoso at malalim ang tingin ng gobernador. Paano kung sabihin kong ayoko nang isipin na kontrata lang to? Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Reggie. Sa halip, dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Marahan itong hinawakan ng pisngi ni Vibory gamit ang kanyang likod ng mga daliri. Pababa sa panga ng dalaga. Sobrang lambot ng pagkakahawak nito. Malayo sa mga formal na hawak na ipinapakita nila kapag may media sa paligid. Naramdaman ni Vibory ang biglaang paghinto ng tibok ng kanyang puso bago ito bumalik sa isang napakabilis na ritmo. Uminit ang kanyang mga pisngi at hindi niya nagawang umiwas ng tingin. Nang hinarap ko ang tatay mo at nang makita kita kanina na pinagtatanggol ako sa mga investors, narealize ko na hindi na kailangang umarte kapag kasama kita. Bulong ni Reggie habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang muka. Ang komportable ko kapag nandyan ka, V, at hindi na yun dahil sa kasinungalingan. Napalunok si Vibory. Napatingin siya sa suot niyang diamanting singsing. Pagkatapos, ibinalik ang tingin sa mga labi ni Reggie na ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Napansin na rin ni Vibory sa kanyang sarili na nitong mga nakaraang araw, lagi niya nang tinitingnan ng orasan para abangan ang pag-uwi nito at mas sumasaya siya kapag tinatawag siyang V ng lalaki ng walang nakatutok na kamera. Naluloko na yata ako. Nahulog na ba ako sa kanya? Sa isip ni Vibory. Reg, seryoso ka ba? Seryoso ko. Sagot ni Reggie, sabay lipat ng kanyang hawak sa likod ng leeg ni Vibory. Marahang hinila ang dalaga para sa isang maikli, ngunit napakatamis sa totoong halik sa mga labi. Walang flash ng kamera, walang mga reporter na nagbubulungan, at walang pampulitikong issue na kailangang isalba. Silang dalawa lang natahimik sa sala. Nang humiwalay si Reggie, may sumilay na banayad ng ngiti sa kanyang mga labi habang nakatitig sa namumulang mukha ni Vibory. Yan ang unang totoong eksena natin, V, at walang bayad yan. Pilyong bulong ni Reggie bago kinuhang muli ang kanyang baso ng gatas at uminom. Na tila ba walang nangyaring pambihira. Naiwang nakatulala si Vibory. Hawak ang sarili niyang mga labi habang sinusubukang tanggapin sa sarili na ang peking relasyon na tinakbuhan niya ay unti-unti nang nagiging totoong dahilan kung bakit ayaw niya nang umalis. Hindi nakasagot si Vibory hanggang sa matapos nilang inumin ng gatas. Mabilis siyang nagpaalam na aakyat na sa kanyang kwarto para matulog. Pagkasara ng pinto, sumandal siya rito at napahawak uli sa kanyang mga labi. Ramdam pa rin niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ano ba tong pinasok ko? Bulong niya sa sarili habang naglalakad patungo sa kama. Kinaumagahan, sinadya ni Vibory na tanghaliin ang gising para hindi niya masabayang mag-almusal si Reggie. Ayaw muna niyang makita ang lalaki dahil hindi niya pa alam kung paano ito haharapin pagkatapos ng halik kagabi. Nang bumaba siya sa sala bandang 9:00, narinig niya ang boses ni Manang Lita mula sa kusina na may kausap. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo roon si Reggie, nakasuot ng kaswal na short at t-shirt habang umiinom ng kape. Wala itong pasok sa Kapitolyo dahil Sabado. Oh, magandang umaga, iha. Heto ang almusal mo, mainit pa. Nakangiting bati ni Manang Lita bago lumabas ng kusina para bigyan sila ng pribadong oras. Naupo si Vibory sa tapat ni Reggie nang hindi tumitingin ng diretsyo sa mga mata nito. Kinuha niya ang tinapay at nagsimulang kumain.
Mukhang mahaba ang tulog ng V ko ngayon ah. Panimula ni Reggie na may pilyong tono sa boses. Napagod lang ako kahapon. Tungkol sa nangyari kagabi, huwag na nating pag-usapan yon. Mabilis na putol ni Vibory, sabay angat ng tingin. Baka dala lang yun ang pagod mo mula sa Kapitolyo. O kaya naman, nadala ka lang sa pag-arte natin itong mga nakaraang araw. Hindi ako nadala sa pag-arte, Vibory. Gabi-gabi akong umuwi rito. Hindi dahil sa media o dahil sa kontrata natin. Umuwi ako rito dahil gusto kitang makasama. Natigilan si Vibory sa pagsubo. Nakatitig lang siya kay Reggie. Hinahanapan ng biro ang mukha ng lalaki pero wala siyang makita. Pero paano ang sitwasyon natin? Peke ang lahat ng ito sa harap ng mga tao. Peke ang kwento natin para sa media. Pero pwedeng maging totoo ang nararamdaman natin dito sa loob ng bahay. Gusto kong subukan natin ito ng totoo. Walang kasinungalingan. Tiningnan ni Vibory ang kanilang mga kamay. Sa unang pagkakataon, mula nang tumakas siya sa kanyang pamilya, nakaramdam siya ng tunay na kapanatagan. Sige, subukan natin. Lumipas sa mga sumunod na linggo na may malaking pagbabago sa kanilang pagitan. Bagamat abala pa rin si Reggie sa kanyang mga tungkulin bilang pinuno ng probinsya, mas naglalaan na ito ng oras para kay Vibory. At kung dati ay formal ang kanilang pag-uusap, ngayon ay madalas na silang nagbibiruan at mag-asaran. Isang gabi, nagulat si Vibory nang umuwi si Reggie na may dalang gitara. Naupo sila sa beranda ng rest house habang malamig ang simoy ng hangin. Marunong kang maggitara? Tanong ni Vibory. Kaunti lang. Natutunan ko nung college bago ko pumasok sa politika. Habang tumutugtog si Reggie, nakatitig lang si Vibory sa mukha nito. Napansin niya kung paano lumalambot ang mga mata ng lalaki sa tuwing nakatingin sa kanya. Doon tuluyang tanggap ni Vibory sa sarili na hindi na lang pera o proteksyon ng dahilan kung bakit siya nananatili. Marahil, mahal niya na ang gobernador. Habang masaya ang takbo ng kanilang relasyon sa loob ng rest house, bigla namang naging mainit muli ang balita sa labas. Isang buwan na lang bago ang eleksyon at ang mga kalaban sa politika ni Reggie naghahanap ng huling alas para pabagsakin siya. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga gamit si Vibory, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang ina. Vibory, Mama, bakit po kayo napatawag? Ang papa mo, inatake sa puso kaninang madaling araw. Nasa hospital kami ngayon, anak. Sinasabi ng mga doktor, critical ang kondisyon niya. Alam kong galit ka sa amin, pero nagmamakaawa ako, anak. Pumunta ka rito kahit sandali lang. Gusto ka niyang makita. Nabitiwan ni Vibory ang hawak niyang libro. Kahit gaano kahigpit at kadiktador ang kanyang ama, pamilya niya pa rin ito. Lumingon siya sa pintuan ng kwarto at nakita si Reggie nakakatapos lang magbihis para pumasok sana sa Kapitolyo. Nakita ni Reggie ang pamumutla ng mukha ni Vibory, kaya agad itong lumapit at hinawakan ng kanyang mga kamay. V, anong nangyari? Ang papa ko, nasa hospital, critical daw ang kondisyon. Kailangan kong pumunta sa Maynila ngayon din. Sasamahan kita. Ipapahanda ko ang kotse. Teka Reggie, hindi pwede. Isang buwan na lang bago ang eleksyon. Kapag nakita ka ng media na pumunta sa hospital kasama mo ko, gagamitin na naman niya ng kalaban mo para sabihing nakikipag-ayos ka sa pamilya ko para sa pondo ng kumpanya. Masisira ang imahe mo. Tinitigan siya ni Reggie na may paninindigan. Wala akong pakialam sa eleksyon o sa imahe ko ngayon, Vibory. Noong kailangan mo ng proteksyon, pinangako kong hindi kita iiwan. At ngayon na kailangan mo ng kasama dahil sa pamilya mo, mas lalong hindi ako aalis sa tabi mo. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Vibory ang totoong kahulugan ng pag-ibig ni Reggie. Hindi na ito ang lalaking estranghero sa hotel bar na nakilala niya. Ito na ang lalaking handang itaya ang lahat ng kapangyarihan niya para lang sa kanya. At upang hindi mag-isip ang mga tao, kinabukasan, naging pambansang balita ang naganap na proposal sa loob ng hospital. Imbis na masira ang imahe ni Reggie dahil sa mga isyu ng kanyang mga kalaban sa politika, mas lalong humanga ang publiko sa kanya. Nakita ng mga botante ang katapatan ng isang gobernador na handang panindigan ng babaeng mahal niya kahit sa gitna ng matinding krisis.
tumaas uli ang kanyang ratings sa mga survey at tuluyan ng nabaon ng mga paninira ng pamilya ng kanyang ex-fiancé. Dahil stable na ang kondisyon ni Don Eduardo at nagpapagaling na lamang, nagpa siya sina Reggie at Vibory na ituloy ang plano para sa kanilang kasal. Ayaw na nilang patagalin pa ang pagpapanggap dahil pareho na silang sigurado sa nararamdaman ng isa't isa. Gusto ko isang simpleng kasal lang sa probinsya, Reg. Ani Vibory habang nakaupo sila sa beranda ng rest house, 1 linggo bago ang takdang araw. Ayoko ng masyadong maraming politiko o media. Gusto ko, pamilya lang natin at mga totoong kaibigan. Inakbayan siya ni Reggie at hinalikan ang buhok niya. Kung ano ang gusto mo, V, yun ang masusunod. Kinausap ko na ang mga PR team ko. Maglalabas na lang kami ng mga opisyal na larawan pagkatapos ng kasal para sa publiko. Pero ang mismong seremonya ay magiging pribado. Mabilis na lumipas sa mga araw at dumating ang araw ng kasal. Ginanap ito sa isang maliit at lumang simbahan malapit sa rest house ni Reggie. Ang dekorasyon ay simple lang, puro mga puting bulaklak. Nakatayo si Reggie sa harap, suot ang kanyang barong habang bakas ang kabat pananabik sa kanyang muka. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, pumasok si Vibory na inaalalayan ng kanyang ina at ng kanyang ama na naka-wheelchair na ngayon, ngunit may malaking ngiti sa mga labi. Napakaganda ni Vibory sa kanyang simpleng puting wedding dress. Habang naglalakad siya patungo sa taong mahal niya, hindi niya mapigilang maalala ang gabi kung saan sila unang nagkita sa bar. Sinong mag-aakala na ang estrangherong pinag-alayan niya ng isang gabi para lang makalaya sa kanyang mga magulang ay ang lalaki palang maghahatid sa kanya sa totoong kalayaan at kaligayahan. Nang makarating siya sa harap, kinuha ni Reggie ang kanyang kamay mula sa kanyang ama. Alagaan mo ang anak ko, Governor. Mahinang sabi ni Don Eduardo. Pangako po, Papa. Seryosong sagot ni Reggie. Humarap silang dalawa sa pari at nagsimula ang seremonya. Nang oras na para sa kanilang vows, tumingin si Reggie ng diretso sa mga mata ni Vibory. Vibory, nagsimula tayo sa isang maling sitwasyon. Sa isang kasunduan na pera lang ang dahilan. Pero sa bawat araw na kasama kita, sa bawat pagpapanggap natin sa harap ng media, unti-unting naging totoo ang lahat para sa akin. Pinasok mo ang magulo kong mundo bilang isang gobernador at ginawa mo itong mapayapa. Pangako mula sa araw na to, hindi mo na kailangang tumakas o magtago dahil ako ang magiging proteksyon at tahanan mo habang buhay. Napaiyak si Vibory sa tuwa habang nakikinig. Pinunasan niya ang kanyang luha bago siya nagsalita. Reggie, tumakas ako sa pamilya ko dahil akala ko yun lang ang paraan para maging malaya. Hindi ko alam na ang pagtakas ko palang magdadala sa akin sa'yo. Salamat dahil hindi mo ko binitiwan kahit ang dami nating hinarap na gulo at kahit napakasungit ko sa'yo nung una. Mahal kita, Reg, at handa ko maging first lady mo ngayon at sa mga susunod pang taon. Matapos ang palitan ng mga singsing, diniklara na silang mag-asawa. You may now kiss the bride. Inilapit ni Reggie si Vibory at hinawakan ng bewang nito para sa isang matamis at matagal na halik na sinalubong ng malakas na palakpakan at hiyawan ng kanilang pamilya at mga staff. Pagkatapos ng kasal, nagdao sila ng isang simpleng salo-salo sa hardin ng rest house. Habang nagkakantahan at nagkakasiyahan ng lahat, lumayo sandali sina Reggie at Vibory at naglakad patungo sa dulo ng hardin kung saan tanaw ang mga bundok at ang papalubog na araw. Yumakap si Vibory sa braso ng kanyang asawa. O paano ba yan, Governor? Tapos na ang acting. Kasal na tayo. Iniharap siya ni Reggie sa kanya at ngumiti ng napakatamis. Sabay pakita ng kanyang singsing. Hindi na to acting, Mrs. Vibory. At para sa kaalaman mo, simula pa lang ito ng totoong kwento nating dalawa. Natawa si Vibory at muling hinalikan si Reggie. Lumipas ang ilang buwan matapos ang kasal. Nanalo si Reggie sa eleksyon bilang gobernador dahil sa tulong na rin ng suporta ng mga mamamayan na tuwang-tuwa sa kanila ni Vibory bilang bagong mag-asawa. Naging tahimik at maayos ang buhay nila sa rest house. Hanggang sa isang umaga ay nagbago ang lahat. Maagang nagising si Vibory dahil sa kakaibang hilab ng kanyang tiyan.
Hindi pa man sumisikat ang araw, patakbo na siyang pumasok sa banyo at nagsimulang ilabas ang lahat ng kinain niya kagabi. Narinig ni Reggie ang ingay, kaya mabilis itong bumangon sa kama at sumunod sa banyo. Inabutan niya ng tissue si Vibory habang hinahaplos ang likod nito. V, ayos ka lang ba? May nakain ka bang masama kagabi? Hindi ko alam, Reg. Bigla na lang sumakit ang sikmura ko pagising ko. At saka, napansin ko nitong mga nakaraang araw, parang lagi akong pagod. V, kailan ang huling buwan ng dalaw mo? Teka, delayed na ako ng 3 linggo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Reggie. Tinawag niya agad si Manang Lita para bumili ng PT. Pagbalik ng matanda, mabilis na pumasok uli si Vibory sa banyo para ito ay subukan. Nakatayo lang si Reggie sa labas ng pinto. Pabalik-balik ang lakad dahil sa kaba. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto at tulalang lumabas si Vibory. O anong resulta? Ipinakita ni Vibory ang pregnancy test. 2 malinaw na pulang linya ang nakasulat. Buntis ako, Reg. Mabilis siyang binuhat ni Reg at inikot sa tuwa. Dahilan para mapatawan ng malakas si Vibory. Magiging tatay na ako. Magkakaanak na tayo, V. Sigaw ng gobernador na parang bata na nakakuha ng bagong laruan. Doon nagsimula ang yugto ng pagbubuntis ni Vibory at kasabay nito ang pagpasok ng yugto ng kanyang kakaibang paglilihi. Dito napatunayan ni Vibory na kahit pala gaano katapang at makapangyarihan ng isang gobernador, tiklop pa rin ito kapag ang nag-utos ay ang naglilihing asawa. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, biglang ginalaw ni Vibory ang balikat ng natutulog na si Reggie. Reg, gising. Bakit, V? Masakit ba ang tiyan mo? Dadalhin ba kita sa hospital? Hindi. Gusto ko ng manggang hilaw Yung bagong pitas. Tapos gusto ko, isasawsaw ko dun sa natunaw na chocolate ice cream. Mangga na may chocolate ice cream at ngayong oras na to? Oo, at gusto ko, ikaw ang pumitas doon sa puno sa likod ng bahay. Gamit yung kamay mo. Huwag kang gagamit ng sungkit. Walang nagawa si Reggie, kundi ang magsuot ng jacket at kumuha ng flashlight. Lumabas ang gobernador sa madilim na bakuran, umakyat sa mababang sanga ng puno ng mangga at pumitas ng 3 piraso habang binabantayan ng mga security guard na nagpipigil ng tawa. Pagbalik ni Reggie sa kwarto, basang-basa siya ng hamog at may ilang dahon pa sa buhok. Binalatan niya ang mangga at inihandang chocolate ice cream para sa asawa. Tuwang-tuwa naman si Vibory na kumakain habang nanonood ng TV, habang si Reggie naman nakasandal sa headboard ng kama, nakatitig sa asawa habang nakangiti kahit pagod. Masarap ba, love? Oo, ang sarap. Ang galing mo talagang pumitas, Reg. Hindi lang sa pagkain naglihi si Vibory. Pagpasok ng 3 buwan ng kanyang pagbubuntis, nagbago na naman ang gusto niyang makita. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Reggie sa kanyang opisina sa Kapitolyo, nakatanggap siya ng video call mula kay Vibory. Pagsagot niya, nakita niyang umiiyak ang asawa. V, anong problema? May masakit ba sa'yo? Wala, gusto lang kitang makita. Naiinis ako kapag wala ka rito sa tabi ko. Ang baho ng amoy ng sala kapag wala ka. Ha? Amoy ng sala? Kakaalis ko lang dyan kaninang 7:00 ng umaga, V. Basta umuwi ka na ngayon. Kung hindi ka uuwi, hindi ako kakain ng hapunan. Natawa na lang ang chief of staff ni Reggie na nakikinig sa usapan. Governor, mukhang sa inyo naglilihi si Ma'am Vibory. Gusto niya palagi kayong nakikita't naaamoy. Agad na inayos ni Reggie ang kanya mga papel. Ipagpaliban mo muna ang mga pagpupulong ko ngayong hapon. Kailangan kong umuwi sa rest house. Baka magtampo ang asawa ko mahirap na. Pagkarating ni Reggie sa rest house, agad siyang sinalubong ni Vibory sa sala. Pero imbis na pagalitan siya, bigla siya nitong niyakap ng mahigpit at sinubsob ang mukha sa leeg niya. Amoy, Reggie, ang bango, bulong ni Vibory. Sabi sa'yo basta para sa inyo ni baby natin, uuwi at uuwi ako. Naupo silang dalawa sa sofa. Habang nakasandal si Vibory sa dibdib ni Reggie, naramdaman niya ang labis na pasasalamat. Ang pagbubuntis na ito, kasama ang lahat ng puyat at hirap ng paglilihi, ay patunay lang kung gaano katotoo ang pagmamahal na nabuo sa pagitan ng isang runaway heirs at ng isang mapagmahal na gobernador.
2 taon ang mabilis na lumipas. Wala na ang bakas ng takot o pagiging runaway hares ni Vibory. Ngayon, kilala na siya sa buong probinsya bilang isang mapagmahal at aktibong asawa na laging kaagapay ng kanyang asawa. Ngunit sa likod ng lahat na formal ng tungkulin, ang pinakapaborito pa ring papel ni Vibory ay ang maging ina sa kanilang 2 taong gulang na anak na si Liam. Isang maayos at masayang linggo ng umaga. Abala ang buong rest house. Walang pasok sa Kapitolyo si Reggie, kaya naghahanda ito ng almusal sa kusina. Liam, huwag mo nga hatakin ng buntot ng aso, anak. Maririnig ang boses ni Vibory mula sa sala. Nang makawala si Liam, dediretso ang takbo ng bata patungo sa kusina at niyakap ang binti ng kanyang ama. Papa, kain! Natawa si Reggie at binuhat ang anak gamit ang isang kamay habang ang isa naman hawak ang sandok. Oh, gutom na ang boss ng bahay natin. Nasaan ang mama mo? Naku Reg, ewan ko ba kung kanino nagmanay ang si Liam. Napakalikot, walang kapaguran. Siyempre nagmana sa mama niya na mahilig tumakas. Aba, nadamay na naman ang nakaraan ko Natatawang sagot ni Vibory. Naupo silang 3 sa hapagkainan kasama si Manang Lita. Naabot langit din ang ngiti habang pinapanood ang pamilya. Masigla ang buong bahay. Maya-maya pa, narinig nila ang busina ng sasakyan sa labas ng gate. Sino kaya yan? Walang appointment ngayon Sumilip si Vibory sa bintana at laking gulat niya nang makita ang kanyang mga magulang. Bumaba si Don Eduardo sa kotse na naglalakad na ng maayos at wala ng wheelchair. Kasunod si Doña Elena na may dalang malalaking kahon ng laruan at pagkain. Papa? Mama? Masayang salubong ni Vibory pagbukas ng pinto. Lolo! Lola! Sigaw naman ng maliit na si Liam na agad na tumakbo palabas ng bahay. Mabilis na binuhat ni Don Eduardo ang kanyang apo at hinalikan ito sa pisngi. Ang dating istrikto at diktador na negosyante, tuluyan ang natunaw dahil sa pagmamahal sa kanyang apo. Kamusta ang pinakagwapo kong apo? May dala si Lolo na bagong bike para sa'yo. Salamat po Papa, Mama. Pasok po kayo. Bati naman ni Reggie na nakipagkamay sa kanyang mga biyanan bago kinuha ang mga bitbit ng biyanang babae. Nagkasama-sama ang buong pamilya sa malawak na hardin ng rest house para sa isang tanghalian. Naglatag sila ng malaking sapin sa damuhan para sa isang picnic habang naglalaro si Liam sa di kalayuan kasama ang kanyang lolo at lola. Naupo si Vibory sa tabi ni Reggie. Salamat Reg. Para saan naman yan? Para sa pamilyang to. Para sa buhay na binigay mo sa akin. Nung gabing tumakas ako sa apartment, ang gusto ko lang naman pansamantalang kalayaan. Hindi ko akalain na sa pagtakas ko, doon ko pala mahanap ang totoong tahanan ko. Sabi ko naman sa iyo noon pa, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. At ngayon, hindi lang kita asawa. Ikaw na ang buhay ko, V. Inilapit ni Reggie ang mukha ni Vibory at hinalikan nito ng matagal na puno ng pagmamahal sa ilalim ng sikat ng araw. Mula sa isang gabing pagkakamali, sa isang peking relasyon na naging pambansang iskandalo, isang totoong kwento ng pag-ibig, pamilya at habang buhay na kaligayahan ng nabuo. Nang matapos ang halik, sabay silang napatingin kay Liam na biglang sumigaw dahil napatumba nito ang blocks na nilalaro nila ng kanyang lolo Eduardo. Nagtawanan ng matatanda habang si Reggie naman marahang tumayo para lapitan ng anak at tulungang itayo uli ang mga laruan. Pinanood ni Vibory ang mag-ama mula sa kanyang kinauupuan. Lumapit sa kanya ang kanyang ina at umupo sa tabi niya sa picnic blanket. Hawak ang isang baso ng juice. Napakabuting asawa at ama ni Reggie, Vibory. Alam ko po, Mama. Pero pinatunayan niya po sa akin na mas mahalaga sa kanyang pamilya kaysa sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Masaya ako para sa iyo, anak. At humihingi kami ng tawad ng papa mo kung naging masyado kaming mahigpit noon sa iyo. Wala na po yun, Mama. Ang mahalaga maayos na tayo ngayon. Nang mag-3 ng hapon, napagod na si Liam sa kakahabol sa aso at makikipaglaro sa kanyang lolo. Binuhat ni Reggie ang nakapikit nilang anak at dinala ito sa loob ng bahay. Pagkalabas naman ni Reggie, nagpaalam na rin ang mga magulang ni Vibory
dahil may kailangan pa silang asikasuhin sa Maynila. Matapos ihatid ang matatanda sa gate, bumalik ang mag-asawa sa hardin para magligpit ng mga ginamit sa picnic. Oh, ako na rito sa mga baso, Reg. Pumasok ka na sa loob at magpahinga. Wag na, tulungan na kita para mabilis tayong matapos. Alam mo, V, naiisip ko lang, ang alin? Gusto kong palakihin pa itong rest house. Gusto kong magpatayo ng isa pang kwarto sa tabi ng kwarto ni Liam. Para saan naman ang bagong kwarto? Malaki naman ang bahay natin ah. Para sa susunod nating baby. Masyadong malikot si Liam. Kailangan niya ng kalaro. At saka gusto ko naman ng baby girl na kamukhang kamukha mo. Teka lang, Governor. Kakatapos lang natin sa yugto ng paglilihi ko sa manggat sa tsokolate. Gusto mo na naman ba akong puyatin? Bakit? Hindi ba masarap ang manggang pinitas ko para sa'yo? Sira ka talaga. Ngunit imbis na lumayo, isinandal ni Vibory ang kanyang muka sa malapad na dibdib ni Reggie. Narinig niya ang matatag at mabilis na tibok ng puso ng asawa. Ang tibok ng puso na nagbibigay ng lakas sa kanya araw-araw.